Ay, tanungan portion na tayo. Bakit pa ba't ditong mabasa ako sa Facebook? Wala na naman ako nakita sa Facebook. Punta na po tayo rito sa ating mga katanungan. Aba, iba to. Magbabasa na po tayo ng mga tanong. Sama na rin kayo sa Facebook. Makisagot na lang tayo. Wala eh, hindi ko makita yung mga inyong ano eh. Ay, mga kapatid, pwede po kayo magpakape ha. Kinakantsawan tayo ng mga dating nagpapakape rito eh. Nung nawala raw sila, wala na nagpapakape kay Badong. Ba, hindi totoo yan. Meron, kita nyo mamaya may magpapakape. Bigla ako nalungkot eh. Maximus, o nga, pati si Ben Tulpo, sinabihang Topak Boys daw ang kampo ni Digong. Pati siguro pangangabit ng mga asawa nila kasalanan pa ni Duterte. Boss Buds, dito sa Davao natatakot kami para kay PRRD, mukhang arestuin nga po siya. Eh, kung nariyan ako, hindi pakakalmahin ko kayo. Ram, di lang kulang. Wala talagang laman takte. Kalamidad si PRRD may kasalanan. Senyor, solid DDS, we support Duterte's. Lorena Ramos. Dois ko, Diyos ko, wag naman sila arestuin. Wala siya ginawa kundi malasakit niya sa ating bayan. God bless you, Tay Digong. Sino ba tahi ang signal mo si Sir Buds? Sino ba tahi? Comment na po at magpakape. Oh, bida. Wala na rito sa ano eh. Dapat sinali nila si Senyor Aguila sa mga vlogger ni BBM Boss. Hindi ko po kilala yung mga yan. Pasensya na kayo ha. Wala po talaga akong kilala sa mga ano. Pero na lang may pumapasok dun sa aking ano. Yung mga sundalo sa Davao nagsalita na, di nila iiwan si PRRD. Okay, Tam? Walang iwanan. Yan po ang mga tunay na supporter ni Pangulong Duterte. Kahit ano gawin sa mga bangag at dakmaluslos, Duterte pa rin forever. Sir Baz, nasaan si Duterte ngayon? May kalamidad sa Davao. Nasa Davao po. Kapel sir, thank you very much sa 50 pesos na pangkape. Si Tulpo mahilig sa imbestigahan pero walang imik sa PI ng HOR. Ay, eto pa po pala, no? Grabe po, pinalagan po ng ano yan, na pumalag po yung mga sundalo dyan sa, yung army, dito po sa pinabubuwag yung NTF-ELCAC. Sabi ng army, putya, yan po ang pinaka-epektibo na programa ng gobyerno kung kailan patapos na to, di ba? Kinukundina po nila yung sinabi po ng UN na Special Rapporteur. Ang hinahanap po namin, mahal na Pangulong BBM at saka yung mga vlogger. Sige nga, paliwanag nyo nga. Bakit hindi kinukundina ni BBM yan? Yung Special Rapporteur na yan. Kayo din, ayaw nyo rin sa NTF-ELCAC? Buti nga, wala na halos kayong minana na ano eh. Wala, halos tapusin na ni Pangulong Duterte nung kanyang gobyerno yung problema sa insurgency. Kapag pinaresto nila si PRRD, makikita nila ang hinahanap nila, gulo. Arestuin muna nila at nang malaman na kung ano magiging reaksyon ng taong bayan. Kuya Badong, pulutang ka sa kabila. Nood kasi kayo nanood sa kanila eh. Hayaan nyo lang yan. Bakit ko naman paproblemahin yan? Ano sinasabi nila? Ako pinakamagandang lalaking vlogger? Si Migs na siguro ang pinakabugoke sa kasaysayan, Kuya Badong. Para sa kanila, wala namang ginawa sa FPRRD na kabutihan. Para sa kanila, lahat sinisisis. Oo nga, yun po talaga, wag tayong bibitiw doon. No? Sa totoo lang, nire-rewrite po nila history. Sa totoo lang po, pinalalabas nila ngayon, palpak po lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte. Wag po tayong pumayag, no? Ipagtanggol po natin. Ang ganda-ganda po
Kung palpak pala, eto makinig po kayo mga BBM supporters. Kung palpak pala, bakit sa kampanya ni BBM itutuloy niya yung mga proyekto ni Pangulong Duterte? Dalawa lang yan no? Is either eto kung talagang palpak yung kasi sinasabi nila palpak ng palpak si Duterte. Bakit hindi kayo nag-react nung sinasabi ng tumatakbong pangulo noon? Then Bongbong Marcos, then candidate Bongbong Marcos. Bakit niyo sinuportahan si Bongbong Marcos nung sinasabi nila na susundin namin yung palpak na na proyekto ni Pangulong Duterte? Talaga? Palpak yun noon nung nangangampanya? Para sa kanila wala namang ginawa. Yun na nga dun tayo nasasaktan Or ginamit nyo lang pala. Biruin nyo nung kampanya, itutuloy namin. Pati po sa mga interview, di ba? Itutuloy niya. Yung mga magagandang proyekto. Tapos ngayon, palpak na lahat ng proyekto. Grabe naman. 2 taon pa lang nakalipas. Alam niyo kung bakit ganyan? Ganyan po yung ugali ng mga dilawan Tignan niyo si Cory, nakasurvive siya ng 6 years kahit walang ginagawa. Ano lang sinasabi niya? Palpak yung dating gobyerno. Nilubog tayo sa utang, palpak, ang dami nating bullying. Kaya okay lang sa tao, ay kahit walang gawin dahil palpak kasi yung sinundan Panay problema pinamana Alam nyo, kung nagtapat lang kayo, kung sinabi nyo lang, pag ako nanalo, sisisihin ko yung dating Pangulo. Maayong hapon, Boss Baz, dito sa Toril, Davao City. Boss Baz, pagpunta ko sa Manila, ispakol tayo sa Parañaque. Di ikaw mag-ispakol kang pagmumukha mo. Babastusin mo pa ako sa sarili kong channel. Ikaw mag-ispakol. Kalibugan mo. Dadamay mo pa ako. In 4 years si Sara President, kalma kayo. King ina mga lutang, dapat talaga humiwalay na Mindanao. Mahirap po yan. Ako ayoko talaga humiwalay yung Mindanao kasi Taga-Luzon ako Si Inday ang huling halakak, siya magwawagi. Hintayin nyo paano sumipa ang agila. Sir Baz, obvious naman si BBM ang punot dulo nito kasi lahat ng ito hindi mangyayari kung walang basbas niya. Yan naman po yung sinasabi ng mga Duterte, wala naman sila iba inatake ron. Hindi po nila pinagre-resign si Tambi, hindi, di ba? Si Baste, tignan nyo, sino pinagre-resign niya. Marunong kasi sila ng leadership, di ba? Kung may problema, yung leader talaga. Betchi 307, thank you very much. Pangkape, kapit lang tayo. Kapit-kapit lang. Yan. Si Betchi 307, thank you very much. Kala nyo, walang magpapakape Australian, $5. At ito pa po, si Haslin D. Thank you very much, Haslin D, sa $499 na pangkape. Yan. Okay. Comment lang po tayo. Katulad po ng dati, ito pong mga question and answer portion ay ilalagay po natin doon sa Pindot na TV. Kuya Bads, kagabi pa talaga ako na luha, naawa ko kay Tatay Digong dahil lahat na dumaan ng presidente, siya ang nagpabago sa lugar namin dito. Wala nang adik pero ngayon lantad uli sila. Ang balita ko, now Roque andon kasama si Duterte. O yan, kung nariyan na po yung abogado, paubaya po natin sa abogado yan. Hindi ko alam kung sa ICC ba yung warrant of arrest na sinasabi ninyo or ibang kaso dito sa paghiwalay ng Mindanao. Pangkape, Boss Bads, Haslin D. Misani, wish ko lang. Tama. Vanessa Magsaysay. Sige, boss. Tuwing may mga problema darating si Duterte, hanapin natin dahil naniniwala tayo na siya lang ang makakalutas ng problema dahil di kaya ng BBM camp. Let's see and wait ng mga
Nawala yung binabasa ko. Beng Partik. Kaya nga po, kung hindi pa tayo sure, hintayin lang po tayo. Hindi naman po ako nagpapatio na. Hayaan ko lang yan. Kung gusto nilang Beng Patrick, thank you very much sa 480 yen. Maraming salamat, Beng Patrick. Yan. O, comment lang tayo ha. Share po ninyo ito at pagsabihan ng mga kapitbahay natin, huwag pumirma sa PI. Boss, civil war na ba kapag hinuli si Tatay Diggs? Hindi po natin alam kung ano po mangyari. Tayo po ay taga-subaybay lang, taga-suporta. Pero kung saan po patungo to, tignan po natin. Nanghila pa ng viewers tong biyahe ni Koy. Dudes abad. Madaming din ng mga taga Mindanao na ayaw humiwalay, magkakagulo lang. Boss Bad, si Mike Abe, pinagmayabang ang bagong Pilipinas, nararamdaman na daw ng taong bayan. Alam nyo, eto nadadagdagan po yung pangako. No? Pangako po yung nadadagdagan, hindi po yung proyekto eh. Ngayon, kada nadadagdagan ng pangako, may warning na nga si Roque. Huwag na po kayong mangako ng mangako kasi ibabalik lang sa inyo yan. Eh. Wala nagugutom, sabay naglabas yung SWS. Kung nadumami yung nagutom noong December. Kita mo? Remedy. Thank you very much sa 3,000 yen na pangkape. Yan, may nagpabilyar. Maraming salamat, Remedy. Duterte, mabuhay tayo. Boss Buds, kung sakaling tanggalin ni BBM si BP Sara sa Department of Education, diyan natin makikita kung sino si BP Sara. Sa ngayon, nagtitimpi lang yan. Boss Buds, sabi ni PBBM, itutuloy ko. Totoo yan, Lorena, bumalik lahat ng mga pushers at users, lantaran pa, walang takot. Ang dami ng mga krimen ngayon dahil bangag. Huwag kayong magkalat ng marites dito para makahila ng viewers. Civil war talaga ang mangyari, Sandy. Marshall Lunata tayo, boss. Solid Dides forever. Remy, thank you, ma'am. Pambansang loyalista, shoutout. Boses lang ang smart ni Mike Abe. Ano, tanga mo, Abe, ang mahal ng bilihin. Ungas ka, Mike. Yes po, ramdam na ramdam ang paghihirap. Leonard Alecha, wala na magugutom sa bagong Pilipinas kasi patay gutom. Patay na mga gutom. Dudes, abad, correct. Ha. Konnichiwa. Walang nagugutom sa pulburon. Nakita mo ba si Katie, Buds? Maganda ba? Maganda po si Katie. Iba yung beauty niya, mga Pilipina po yan eh. Kaya alam, may bastos dyan sa Twitter, yung ang pangalan nun, Win-Win Eklabo, hayop ka. Mga babae pa, binabanatan mo si BP Sara at si Kitty, mga anak ni Duterte. Puta, walang galang tong tao na to. Wala ka bang kapatid at ano? Mga hayop kayo sa 60 kilo bigas, 20 petot pulburon. Anong 60 kilo po siya? Mahal na, Sherry. Mahal na rito. Pambansang loyalista, pag si Tatay Digong inaresto, katapusan na rin bangag. Remedy. Hindi kami papayag na arestuin si PRRD, giyatay yawa sila. Si PRRD lang magaling na maging presidente, lahat bulok. Okay, yan po. Abangan po natin yan, no? Huwag po kayo masyado mainit. Baka may nagpapainit lang sa atin na Juanito Corilla. Hindi kami papayag arestuin. Giyatay yawa. Si PRRD lang magaling na naging presidente. Lahat bulok sa kanila kasama. Na dyan si Apo Lakay Senior nila Sakim. Badge, yung speech ni Tatay Digong napanood ko sa isang international na news outfit at tama ka, may malaking epekto sa investors. May mga nag-alangan ng pumasok dito. Baka walang nanay yun, kuya, niluwa ng lupa. Yung eklabo na yan, putya, kung makabira yan eh. Ano lang ang niya, engagement eh. Gusto lang kumita. Nakablock ako, bakit?
Pyrophobia. Ang arte mo naman. Bakit ka naman ibablock? Hindi naman kita kilala rito. Mag-comment ka lang na mag-comment dyan. Bakit daw siya nakablock? Kap, di bale mahal bigas. Badong kami. Badong dami mo naman pera. Tanong, anong pagkakaiba ng gutom at saka walang makain? Puta, mahirap sagot. Yung gutom, walang walang ano, yung gutom sa chibog, yung walang makain, may chinichibog, pero may gustong kainin. Walang jowa. Takot sila kay Pierardi kasi wala naman talaga may tutumbas sa nagawa ni Pierardi. Kaya nga di ba? Kaya kaya po ganun, siraan na lang natin. Kung wala na, hindi natin kayang tumbasan, palabasin natin na walang ginawa. Ang problema, lantad na lantad Nari yan Naka CMM, nga naka-block. Ano ba? Nakaka-comment. Paano lang yan? Patawa. Si Digong pag nagsalita, ginagawa. Tama. Banging Pilipinas nga naman. Ramdam ng gulo na lang yan ang bagong Pilipinas. Meron nga akong balita rito yung mga taga Forbes Park, putyan, dami na nagbebenta. Kaya lang, nagulat ako ng presyuhan, no? Ang average presyo pala ng bahay sa Forbes Park 3.5 billion. Billion hindi po million, billion. Grabe palang bahay dyan sa Forbes Park, 3.5 billion. Ang bilihan ng bahay, grabe. Anyayaman. Billionaires club talaga yung ano na yan, yung Forbes Park. May nabasa ako rito na napakarami na po nang nagtitinda ng kanilang mga bahay dyan sa Forbes Park. Ito, why? Bakit may ganitong the moves? Ito po ay pahayag nito ni sino ba nag-post nito? Almel. Yan. A total of 311 houses in both North and South Forbes are listed for sale, of which only one is asking for under 1 billion. Grabe. 3.5 billion each. Ang tanong, bakit kaya sila nagbebenta na? Yan po, no? Ito po lagi kong sinasabi sa inyo. Tayong mga mahihirap, wala tayong pupuntahang ibang lugar. Mahalin natin ang Pilipinas dahil kung makikinig po tayo diyan sa mga munyaman, no? Na gusto ng hindi natin alam kung anong gusto nila sa buhay, no? Anytime po pwede pong pumunta yan sa ibang bansa. Iwan tayo rito pag nagkagulo, iwan na tayo ng mga yan. Pero sila, tayo, dito lang talaga. Gusto man nating iwan tong Pilipinas, wala Dito na tayo Saan ba yung aking mga binabasa? Okay. Huwag po kayo mahiyang magpakape Alam ata nila Boss Bas na magkakagulo na. Iligtas nila sarili na pure playing safe ang mamunyaman at oligarchs. Mga dayuhan ng lupain kapag pumasampi ay nako, mamahal po ang lupa. Sa totoo lang. Pag yun po inopen pati yung mga pagmeme-ari ng lupa, nako, hindi na po tayo makakabili ng lupain dito sa atin. Yun kung may gustong bumili. Si Migs na siguro ang pinakabogokis na SP sa kasaysayan, Kuya Badong. Hindi naman pinakabugokis, pinakamahina siguro. Hindi natin maano yung bugokis Pero sa mga inabutan ko, Dadong por senador. Yan, sino po yung Dadong?
May puting ahas kaya sa Philippine Statistics Office para magsumbong kung totoo ang 2.8 na lang ang inflation January. Baliktad, baka parang panahon ni Senior Doctor. Hindi ko po maintindihan yan eh, no? Yung paano po bumababa yung inflation rate. Kung napakatataas po ng presyo. Nag-announce po ngayon na mataas yung presyo ng langis at bigas. Hindi naman po bumababa. Ang ibig sabihin kasi niyan, no? Bumaba na inflation rate, bumababa, mataas pa rin, tumataas pa rin po. Alam niyo 'yan? Kunwari ito, para paano natin sasabihin 'yan? Mahirap 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 ipaliwanag 'pag hindi ka ekonomista, eh. Tumataas pa rin po yung presyo, mas mababa lang yung pagtaas ng presyo. Kunwari dati, yung bigas mula magkano ba nagsimula 'to nung kay Duterte, magkano ba bigas, 'di ba? Palagay niyo ng 40. Tapos biglang tumaas naging 50. So tumaas siya ng ilang percent, 'di ba? Gano'n po 'yun. Tapos naging 55. O 'di mas mababa yung pagtaas. Huwag ko ng pakialaman 'yan, pero ibig sabihin tumataas pa rin po yung presyo, hindi lang kasing laki ng pagtaas ng presyo nung isang taon. 'Yun po yung ibig sabihin. Hindi naman sinabing bumababa ang presyo, eh. No? Hindi po sinabing bumababa ang presyo. Ang sinasabi lang, tumataas pa rin ang presyo pero mas maliit yung pagtaas ngayon kaysa dati. Kunwari, dati from 40 naging 50. Ang laki ng tinaas, 10 piso. Ngayon from 50 naging 52. Halimbawa ganun. O di mataas pa rin, kaya lang 2 lang ang tinaas. Tumataas pa rin yung presyo. Yun yung ibig sabihin, hindi po bumababa. Kaya pinagmamalaki na nila, akala nila, okay. Sa sementeryo nga, Boss Baz, mahal bumili ng lupa eh, kaya nakakatakot din mamatay. Hoy, yung mga walang sense sinasabi dito, panggulo. Hunyango, paktay kayo. Paano po nagsimula maging political vlogger? Sir, sorry, I confused you with Dante Maravillas. Okay na po yan. Ang layo-layo. Sige, okay na yan. Pagbibigyan ko na kayo. Kasi siyempre, ang mga nanonood po sa atin ay mga medyo pa-senior citizen. Hindi naman pala, pangit po yung term. Ano ang tawag doon? Ano tayo yung, merong magandang term sa atin eh. Yung experience. Yeah. Experiencado na sa buhay. Medyo malalabo na rin po ang mata. Kay Tatay Digong 60 bigas ang mahal, kay Blemblong 20 na lang, 20 na lang sukli sa 20. Ganun po talaga, Sir Bads, pagyayamanin, dalawa to lang dahilan, Sir Bads, nalugi negosyo, ililipat ang negosyo sa ibang bansa, kaya binibenta sila ng property. Yan, mga mayayaman. Hindi bumababa ang presyo, kundi bumabagal ang pagtaas. In short, nag-slow down lang ang inflation, pero meron pa din. Mas lumiit lang yung increase. Kita nyo? Naunawaan nyo na. Gutom, walang pangbili. Yung walang makain, may pambili. Ayaw bumili. Parang ako, anytime, pwede sana ako makakain. Pero dahil tapat ako sa misis ko, ayaw kong kumain. Like po mga bossing. Yan. Salvador Arateles sa Kongreso, KND Party List 2025. Hindi po tayo tatakbo. Walang kita mga mayayaman ngayon sa Pinas. Kurakot kasi balik na lang daw sila kapag iba na admin. Ano may sa importante, mahal na bigas, mura na ulam, o mura na bigas, mahal na ulam? Alam niyo po, kaya isa rin dahilan kung bakit tagmura yung mga, lalo na po yung mga gulay. Binaha nila na important. Kawawa nga yung mga magsaka natin eh. Kamart Aranas, thank you very much sa 50 pesos na pangkape, pang blend 45. Yan. Biruin niyo yan, blend 45.
Meron pa bang Blend 45 ngayon? Ano rin, eh. Black coffee na lang po ang tinitira ko ngayon. Wag naman takip silim. Tama na yung eksperyensado. Naghigpit ng sinturon kaso wala nang higpit, nagpupumiglas na. Kamart, thank you. Malaking gitlo ito pag aresto yung si Epiaradi. Paano lang kung ngayon nagkaroon ng pandemic? Wala na. Kung ngayon magkakaroon ng pandemic, puta, panay mukha ni MR ang makikita nyo riyan. Boss Buzz, tayo po, legend na sa karanasan. Yan. Eksperyensyado. Barako kape, Kuya Buds. Kaping barako, masarap kopi ko. Ay, hindi. Ano na, wala na talaga. Yung black coffee na lang talaga ako. Tsaka, yun nga, pinayuan ako ni Doc. Yung doktor ko, yung viewer na. Viewer na nagkita kami. Viewer ko, nagkita kami. Habang nakatambay ako dyan sa labas. Nagkwentuhan kami. Binigyan ako ng mga tips na maayos. Basta lakad lang daw ng lakad. Pag inantok, matulog. Yung pala yun eh. Tama rin. Kuya Badong, tinanggal na si Inday sa listahan ng top performing cabinet officials. Wala naman po, hindi naman po importante yan dahil sa tunay na survey, sa mga merong kredibilidad na survey, nangunguna po si Sara Duterte. Ayan, Okta Research po, ngayon lang po kalalabas. Number 1 po si Sara Duterte. Kaya talagang ganun eh. Pag mga never heard na survey, alam nyo na kung kung kaninong pa-survey yan. Dami problema yan, no? Meron namang hacking on government-owned internet, else sites pala. Lintik, pantasya ng mga thunders. JC9. Miss Sunny, asenso ba kung magtinda na lang ako ng buko juice? Kaya nanalo si BBM. Dapat talaga binablock na. Ito yung pagpasok pa lang, block na raw siya eh. Ngayon block ka na. Explain ko inflation na 2.8. Ibig sabihin, yung pinamalengke mo noon ay 1K. Ngayon, magiging 1,028. Ayan na. Nadagdagan ka pa rin ng 28 pesos. So, tumataas pa rin po yung presyo. Hindi po bumababa. No? Pag naging negative inflation, yun ang malupit. Parang wala talagang kwenta halos lahat gabinete ni Bongbong. Hoy, DICT, SEC, ano na? Boss Buzz, gumamit ka ng coconut sugar, payo lang to. Saan tayo kukuha? Hindi, ang pinaka-okay daw yung honey. Kasi ang honey talagang ano yan eh, talagang yun na nga. Kaya bibili ako ng honey doon uli. Pag nakabalik ako dyan sa may, umakyat ako ng bundok dyan. Sa may, kala ko talaga bundok. Si BP Inday lang ang nag-excel sa cabinet members. Salamat po sa lahat na nagpakape. Zero po tayo sa amin. Hugog din to si Tisay. Boss Bad, si SB yung vlogger sa boxing. Sunod si Poknat na. Okay ang boss at Honey. Yan. Yan. Si Miss Honey na lang ang ating pampatamis. Dapat gawin ni PBBM, sebakin niya si Tambi at ipalit niya si Marcoleta at magtrabaho na lang. Unahin lahat ng problema. Hindi ako nabibili. Wow. Tindi ng ano. Ako na lang, gawin mong honey, Kuya Buds. Lorena Ramos. Yari tayo sa mister mo niyan, Lorena. Sino sa tingin mo magaling, Buds? Si Basti o si Sandro? Magaling saan? Basti o si Sandro? Magaling na politiko, si Basti. Magaling sa chicks, si Basti pa rin. Okra, ibabad mo sa tubig 24 hours bago inumin. Effective, Boss Buds. Effective saan? Lagi ako nagtatae pag uminom pa ako ng okra. Si Hi Shirey Guapa. Iyan. Sa mga nagsasabing pro-China si Kuya Badong, kinukundin ako.
FL Lisa ang pinakakontrabida sa lahat ng FL. May dalawa kasing klaseng honey, Boss Buds. Yung pure at yung humihilik. Kuya Badong Penti ko. Oo nga pala, no? Sa mga, siguro ano na lang ako kasi birthday ng anak ko eh. Hindi ako makakapunta riyan ng ano sa yung actual. Siguro sa bisperas na lang ako pupunta. Mataas na presyo ni Honey. Nasa golden age na tayo, Sir Buds. Oo nga eh. Ceramic TV45. Golden age. Gold lahat ng presyo ng bilihin. Yung labahan mo, ibabad mo ng 24 hours, Kuya Badong, para lumambot ang dumi. Yan. Okay mga kapatid, over na po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kamart Arana, so yung nagpakape pala to. Ito ba yung nagpakape? Bakit hindi natin na moderator? Siya ba yung nagpakape, di ba? Si Mayor Baste na Star Trek talaga ako sa kanya, Kuya Buds, pagkita ko pag rally sa Davao. Naroon ka ba? Lorena Ramos? Kasama ko yata to si Lorena Ramos eh. Tingnan ko nga itsura nito. Pre-rally sa Cebu, paghandaan, malapit na. Ayan po. Ayan. O boss, ako yan. Isang account ko. Dalawa pala account niya, kaya pala. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo mamayang gabi. Pasensya na po kayo kagabi ha. Wala tayo kagabi kasi nanggigil ako. Nilakad ko po yung napaka-over po ng ang dami kong lakas. Alam niyo yun, yung para akong trompo basta nanggigigil ako, gusto kong kagatin lahat ng mundo. Kaya naglakad po ako kahapon. Ayun. Kaya ano po tayo? Anong tawag? Napagod. Natulog. Maraming salamat. Meron na pong kinakasama yon yung akin pong anak. May ka-live-in partner na yon. Kaya it's too late for you. Hanggang dito na lang. Badong Aratilis po. Paalam. Bye-bye. Thank you very much.